puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo inaalay. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang nakasama, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa Morning to everyone. sa bawat Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na Kanya pong ipinagkaloob upang tayo yung muling mapagsama-sama at simulan natin ang araw sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, Panginoon.
Praise God, praise God. So, isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat na minsan pa'y aking makakasama. Napakasarap na tayo po'y makapaglaan muli ng panahon at oras sa salita ng Panginoon. Simulan po natin ang araw habang tayo ay nagko-coffee. Yung iba naman ay nagtsatsaa, no? Ang kalooban. Sabayan po natin ang pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Isa pong mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na sama natin ngayon. Saan man dakong lugar kayo naroon. Larawan mo ang nais mong makita sa akin. Naman ang inyong mga pinagkakaabalahan sa umagang ito. Naman akong pilitin at Salamat sa ating mga kapatid. Brother Arthur sa lugar ng Cagayan. Sa mapagpalang umaga dyan. Diyos na may akda ng buhay natin. Di na nilisig, di na nilisig. Mata niya Binabati ko rin po ang aking pinakamalapit na sa ating puso, Brother Joel Jacinto. Shalom. Salamat po, sir. malinis ang kalooban. Ang aking nanay dyan sa lugar po ng Manteca, ang aking mother-in-law. Kapwa nyo, Good morning and God bless. hindi ako nangungutya. Kasama rin po natin ngayon si Papang Lydia. Siya ay nakikinig ngayon sa lugar po ng Mungkada, Tarlac. Diyos na may likha, Diyos na may gawa. Blessed morning, Pastor, at sa lahat ng mga tagapakinig. Sabi po ni Mata niya, Mr. Winfred pag-ibig. Botante. Blessed morning at sa lahat ng mga kapatiran. Sabi ni Mr. John Cole, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. Kasama rin po natin ngayon ang ating kapatid na taga Isabela, Larawan mo The ang nais Grace. mong makita sa akin. de los Santos. Huwag Good mo morning naman po. akong pilitin at sisingin. Higit sa lahat, syempre ang aking may bahay. Di magmahalan, di magalangan, tuloy, magtulungan. Turuan ay iwasan tayo'y mag-unawaan tungo sa tunay na kabanalan. Sinong walang kasalanan? Malinis ang kalooban. Mr. Grace Siyang Gracia sa ating kapatid dyan sa lugar ng Panapaan. Maging yung kanyang kapatid, Sir Mayindad Cruz. Blessed morning po. Sinong walang kasalanan? Larawan mo ang nais mong makita sa akin. Huwag mo naman akong pilitin at sisihin. Yung pong ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng daigdig. Diyan sa lugar ng Manteca ay I think hapon ngayon, alas 3, sabi ni Nanay Vicky Paredes. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Maging sa lugar po ng Winnipeg, Canada, Nanay Lita, Pinang Seni, Brother June, Habang hindi karapat-dapat, pagkukunan ng bahay. Pinabati ko nga pala ang aking mahal na nanay na nagdaos ng kanyang kaarawan kahapon, si Nanay Glo. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng
Praise God, praise God. Salamat po sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Tayo po'y dadako sa ating pong pagninilay ng salita ng Panginoon sapagkat yan naman po yung isa sa pinaka napakahalaga na layunin kung bakit tayo ay nagkakaroon ng panahon o pagsasama-sama to social media sapagkat sabi nga natin, napakasarap na simulan natin ang araw dito sa atin sa Pilipinas sapagkat yun naman ang pinaka usual na nangyayari at ginagawa ng bawat isa sa atin maliban na lang doon sa ating mga kapatid na hindi talaga dalawin ng tulog ng antok. Now, isa pong mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kapatid na kung saan ay nakatune in ngayon. Yung iba ay gumagayak sa kanilang paghahanda ng pagkain sa pagkainan at yung iba naman ay maaaring nasa kanilang mga higaan pa. At salamat sapagkat ito'y isang napakagandang pagkakataon na ang araw ay simulan natin sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kung kayo po'y mayroong mga dalang banal na kasulatan, nais ko kayong anyayahan sa aklat po ng Awit, Kabanatang 51, talatang 11. Dito po natin hahanguin ang ating pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito sapagkat napakaganda nung binabanggit ng salmista dito sa bagay na ito. Maaring very familiar yung iba sa atin na kapag narinig natin yung Psalm chapter 51, it is a prayer of David nung siya ay dumating sa punto na nagkaroon ng pagkakamali na nagawa sa kanyang buhay. At ito'y merong kaugnayan patungkol kay Batseba. Alam po natin kung gaano kabigat. Ang nakakalungkot kapag ito'y ating pong binabasa, malimit, maaring doon sa ating mga kapatid kapag atin itong naririnig, laging punong-puno ito ng kondemnasyon sa puso ng bawat mga tao. Hayaan pong pagbulay-bulayan natin ngayong umaga, ito pong talata na binabanggit ng salmista. In the book of Psalm chapter 51, verse 19. At gusto kong basahin muna natin sa wikang Ingles itong ating pagbubulay-bulayan sa awit o Psalm chapter 51. Okay. Ang babasahin po natin ay yun pong binanggit niya sa kahuli-huli ang talata ng Aklat ng Awit, Kabanatang 51. Salamat po sa ating mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. Sabi ni Sister Marian Paton, siya po ay may bahay ni Brother Anton, Congratulations nga pala doon sa ating kapatid sapagkat nakakatuwa dahil unti-unti ay patuloy niya talagang nauunawaan kung ano po yung mga bagay na inilaan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Alam nyo, kung ito'y mauunawaan lamang ng bawat isa, bawat mananampalataya, sasabihin niya talaga na ubod ng sarap talagang magkaroon ng pakikipagrelasyon sa Panginoon o yung ikaw ay mapabilang bilang isang kanyang anak. So in Psalm chapter 51 verse 19, ang sabi po dito, Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering, and whole burnt offering. Then shall they offer bullocks upon thine altar. Sahin po natin sa wikang Tagalog, itong ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga sa aklat po ng Awit, Kabanatang 51, talatang 9. Okay. So, Awit, Kabanatang 51, talatang 11. Sabi po dito, kung magkagayoy, malulugod ka sa mga hain ng katwiran, sa handog na susunugin at sa handog na susunuging buo. Kung magkagayoy, mangaghahandog sila ng mga toro sa iyong dambana. So ang Diyos ay patuloy na magpala ng kanyang mga salita ngayong umaga. Patuloy na makapangusap sa bawat isa sa atin. Kagaya nga po ng aking binanggit, ito yung ating napakasarap o napakagandang pagbulay-bulayan ngayong umaga.
kayong lahat na inaabot ng tinig na ito, saan man dakong lugar kayo naroon, naway dumating ang sariwang kapahayagan ng Panginoon sa inyong mga puso at patuloy nating maunawa kung ano yung mga bagay na nais ng Panginoon na ilagay sa ating kalooban ngayong umagang ito. Now, Psalm chapter 51, kapag tinignan po natin, sabi ko nga, it is based on the incident recorded in 2 Samuel chapter 11 and chapter 12. Alam nyo, kapag tinignan natin ang ikalawang Samuel, kabanatang 11 at kabanatang 12, makikita natin yung tagpo patungkol po doon sa nagawang pagkakamali ni Haring David. At alam naman natin, lalo tigit sa lahat doon sa mga nagsisipag-aral ng banal na kasulatan o nakikinig ng salita ng Diyos, hindi kaila sa kanila kung ano ang nagawang pagkakamali ni Haring David. Malimit ko ngang naririnig ito at sinasabi nila na napakabigat ng pagkakamaling nagawa ni Haring David. Hindi lang siya dumating sa punto na siya ay nangalo niya, kundi pinapatay niya pa yung asawa nung naging bahagi ng kanyang pagkakamali. Napakabigat kung tutuusin, ano? But isang nakakalungkot na sitwasyon, kung ating pong titingnan or babalikan natin, lalo tigit sa lahat kung meron kayong mga narinig na pangangaral patungkol sa Psalm chapter 51, lagi na lamang silang nakatuon doon sa mga panimula hanggang doon sa, lalo tigit sa lahat, doon sa sinasabi ni Haring David na, take not the Holy Spirit from me. Marami tayo mga bagay na marinig na yun lagi ang pinagpupuntuhan. But ang sabi ko nga, pagka tiningnan po natin, in the last verses of this chapter ng Psalm chapter 51, David mentioned in the last verse of this chapter that God will delight in the sacrifice of righteousness. Alam nyo, yung sacrifices of the righteous, napakahalaga po niyan na maunawaan ng bawat mananampalataya. Maaring marami tayo mga narinig na pangangaral patungkol dito sa awit kabanatang 51, pero hindi nabigyan ng diin itong huling talata na ito. Pastor, gaano ba kaimportante yung binabanggit doon sa huling talata ng Psalm chapter 51? Napakahalaga po niyan. Sapagkat kung atin pong babaybayin yung sinabi doon sa Aklat ng Awit, kabanatang 51, maaring doon sa mga panimula ay marami tayong makikita na binanggit ni Haring David. At ang sabi nga dito, ito ay isang panalangin ng paghingi ng kapatawaran. That's very common interpretation about the book Psalm chapter 51. Hindi naman natin yun iniaalis, ano? Sapagkat kitang-kita naman natin kung papaano na talagang si Haring David ay nagsusumamo sa bagay na ito. Kasi alam nyo, yun naman ang pinaka-common, yung common response kapag yung isang tao ay nakagawa ng mali, then lalapit yan sa Panginoon at hihingi yan ng tawad. At ang nakakalungkot nga lamang, kagaya nung ating napagbulay-bulayan nung mga nakaraan, maaaring maraming mananampalataya na hindi pa siya totally convinced doon sa kapatawaran na binigay ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi ko nga sa inyo, kapag hindi mo lubos na naunawa yung kapatawaran na nais ng Diyos na ipagkaloob sa iyo, magkakaroon ito ng malaking problema. Bakit magkakaroon ng problema, Pastor? Magkakaroon ito ng tinatawag na lagi mo na lamang babanggitin every time na ikaw ay lalapit sa trono ng mahabaging Diyos kung ano yung mga nagawa mong pagkakamali. So, nagpapakita yun ng kawalang confidence sa kanyang harapan. Ang sabi ng Biblia, kapag ang isang tao ay lalapit sa Panginoon, ang isang bagay na ine-expect ng Diyos, we come before Him upon His throne with confidence. Hindi mo kayang makita na mayroong kumpiyansa yung isang tao kapag lumalapit sa Panginoon at nagsusumamo na wala naman siyang ibang bukang binibitaw ng kanyang labi, kundi puro kasalanan ng mga nagawa niya. Ang totoo niyan, sabi nga natin, kaya ito'y ating inuulit-ulit. Even in Old Testament, the shadow of sacrifices, nang ang handog na susunugin
ay dinadala doon sa templo, ang sinusuri nila ay yung handog, hindi yung maghahandog. At alam natin ang maghahandog, ito yung isang tao na kung saan ay may nagawang mga pagkakamali sa kanyang buhay. And the reason kung bakit siya ay magdadala ng handog sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, yearly, taon-taon sila'y gumagawa noon para mapatawad ang kanilang mga pagkakasala. So ang sinusuri doon ay walang iba kundi ang handog at hindi yung nagdadala ng handog. Now, in the book of Psalm chapter 51, kung ating pong titingnan ito, very common, lagi nating naririnig, ang binibigyan din lagi dito, ang mga nagawang pagkakamali at pagkukulang ni Haring David. At yun naman ay isang maliwanag na sinasabi niya dito. But gusto kong tingnan natin ngayong umaga, yung binabanggit niya doon sa verse 19, sapagkat ang sabi niya doon, then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness. Ano ba itong sacrifices of righteousness na ito, Pastor? Mahalaga po yan na maunawaan natin. Sapagkat alam natin na sa banal na kasulatan, there's a lot of sacrifices. But isa po ito sa pinakamahalaga. Kung titingnan po natin in the book of Deuteronomy, meron pong binabanggit ang Deuteronomy chapter 33 verse 19. Ang sabi doon, they shall call the people unto the mountain, there they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall suck of the abundance of the seas and of treasure hid in the sands. Ang sabi doon ay kanilang tatawagin ang mga bayan sa bundok, doon ay maghahandog sila ng mga hain ng katwiran. Sapagkat kanilang hihititin ang mga kasaganaan at ng mga dagat at ng mga natatagong kayamanan sa buhanginan. Tingnan po natin at merong binabanggit din dito ang aklat ng Deuteronomy pagdating po doon sa tinatawag natin na offered the sacrifices of righteousness. Yung pong paghahandog ng hain ng katwiran. Gaano ba yan kaimportante, Pastor? Alam nyo, kung si Haring David ay dumating sa punto na siya ay nakagawa ng mali, nakagawa ng napakabigat na pagkakasala sa tingin natin dito sa simulang mga talata ng Psalm chapter 51. But pagdating sa verse 19 ay binigay niya ng diin kung ano ang kaluguran na nais ng Panginoon. At yun po yung bagay na gusto kong tingnan natin ngayong umaga. Yun po yung isang bagay na gusto ko na ilagay natin sa ating kaisipan na meron siyang binanggit doon na kung saan yung the sacrifices, righteous sacrifice. Ang sabi doon, then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness. The sacrifices of righteousness. What is the sacrifices of the righteousness? Ano ba itong hain ng katwiran na ito, Pastor? Alam nyo, kapag tinignan natin, ito malimit na naman natin itong binibigyan ng pansin. Yung tinitingnan natin na one sacrifice, two offerings. Una, ang binibigyang diin ng Biblia dyan ay walang iba kundi yung kahalagahan ng tinatawag na sin offering. Alam natin kung ano ang sin offering. Ang sin offering ay walang iba kundi may kaugnayan dito ang dugo ng hayop na iyahandog, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. There is no forgiveness of sins. Yan po isang klase ng offering. Kapag tinignan po natin. But ang ikalawang bagay na mahalagang makita din natin, yung tinatawag na burnt offering. At ito yung binigyang diin dito ni Haring David doon sa kanyang sulat sa Psalm chapter 51. Ang sabi doon, then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness with burnt offering. And what is burnt offering, Pastor? Doon ay makikita natin yung one sacrifice in two offerings. The sin offering and burnt offering. Kasi kapag yung hayop ay inialay mo, ang dalawang mahalagang bagay na makita natin at maituon natin ang ating pansin. Una, doon sa dugo ng hayop.
Pero hindi natatapos doon. Kasi yung iba, ang binibigyang diin lagi ay walang iba kundi puro dugo, dugo. Kaya nga, nakagisnan na lang napakadaming mga mananampalataya. Even pati sa pagkain, ginagamit ng panalangin, panlinis ay dugo. Wala naman tayong makikitang, wala naman talaga tayong makikita na basihan sa bagay na yan. So, ang sinasabi natin, dito sa dalawang bagay na ito, merong katotohanan na nakapaloob at ito yung binabanggit. But burnt offering, Pastor, ang binanggit ni Haring David doon sa Psalm chapter 51. Tingnan po ninyong maigi. Yung sin offering ay walang iba kundi yung pagbububo ng kanyang dugo. Ang sabi doon, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Maliwanag yun. Meron talata tayong makikita niyan sa aklat ng Hebreo. And then, ang isang mahalaga pa na makita natin, without the forgiveness of sin, there is no gift of righteousness. So meaning to say, the burnt offering is the gift of righteousness. Kaya nga, yung bagay na ito'y napaka-importante na maunawaan ng isang mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Wala namang ibang bagay na atakihin si Satanas sa buhay ng isang mananampalataya maliban sa dalawang bagay na ito. Wala po siyang ibang aatakihin, tandaan po natin. Itong dalawang bagay na ito ang talagang pinaka-focus na naaatakihin ni Satanas. At kapag ang isang mananampalataya ay dumating doon sa point na nagkaroon siya ng maling interpretasyon sa bagay na ito, wala nang pakialam si Satanas. Kasi alam niya na talagang kumbaga sa natural ay magmamaterialize na yan. Alam niya na talagang ang magiging kalalagayan ng isang mananampalataya, kung siya man ay mananampalataya, gumagawa siya, kumikilos siya sa daigdig na ito, pero wasted yung kanyang ginagawa. Bakit ko nasabing wasted? Hindi ba yung sinasabi natin na kung alam mo that we are totally forgiven, hindi mo uubusin ang oras at araw mo, minuto ng panahon, paglalaan mo sa trono ng kanyang kahabagan, sa paghingi lagi ng kapatawaran sa mga nagawa mong pagkakasala, mula doon sa pagkabata hanggang ngayon. Hindi ba wasted yun? Anong ibig mong sabihin, Pastor? Ang lagi ko pong binibigyan ng pansin o diin, instead na ilaan mo yung oras mo dyan sa paghingi ng kapatawaran sa Diyos, paglalapit ka sa trono ng kanyang kahabagan, kasi ang katotohanan niyan, sabihin mo man yan o hindi, we know that we are totally forgiven. Ilaan mo yung panahon mo sa paghingi ng kapatawaran doon sa mga tao na involved. Ngayon, kung hindi mo pa kaya, wag mong pilitin ang sarili mo, sapagkat hindi naman ini-insist ang bagay na yan. Yan ay kusang dumadating sa iyo. Sapagkat kung mananangan ka sa iyong sariling kakayanan, tandaan po natin, napakababaw ng pundasyon ng bagay na yan. Yan po yung isang katotohanan. Kaya nga, ang sabi ko, ganito, kung meron man tayong bagay na makikita na aatakihin ni Satanas sa buhay ng mananampalataya, merong kaugnayan dito sa dalawang bagay na ito. Dito sa two kinds of offerings na ito na pinag-uusapan natin. Una, yung sin offering and then yung burn offerings. Why? Sapagkat binibigyan diin dito sa ating pong tiningnan na talata the importance of burn offerings, the sacrifices of righteousness. Napaka-importante po nitong bagay na ito. Tingnan po ninyo, no, kung paano niya atakihin itong bagay na ito. Hindi na muna natin titingnan yung pag-atake niya doon sa tinatawag natin na sin offering. At yun ay merong kaugnayan patungkol po doon sa kapatawaran. Sapagkat ang ating pong tiningnan na talata ay yung pong nakalagay doon sa Psalm chapter 51 verse 19 at may kaugnayan ito doon sa burn offerings. So ito yung ating tingnan kung paano inaatake ito ni Satanas. Tandaan po natin, there are two kinds of offerings, sin offering and burn offerings. Yan po ay one sacrifice. Makikita po natin yan sa buhay po ng ating Panginoon. At hindi lang doon sa buhay ng Panginoon, kundi kung titingnan natin yung pinaka-shadow in Old Testament. Yung hayop ay inihahandog at ang mahalaga doon ay ang dugo at yung katawan. Mahalaga po yan. Now, tingnan natin ito, yung atake ni Satanas regarding dito sa tinatawag natin na burn offering, and that is the gift of righteousness. Tandaan po natin,
burnt offering represent the gift of righteousness. Sapagkat kapag ang isang tao ay nag-alay, naghandog, hindi lang sapat na mapatigis ang dugo ng hayop, bagkus ang hayop ay susunugin, na kapag yung usok ng hayop na sinunog na naging karapat-dapat sapagkat sinuri ito ng saserdote, ito'y magdadala ng kaluguran sa Panginoon. At ibibilang na matuwid yung tao na naghandog. Tingnan natin kung paanong ito ay inaatake ni Satanas sa buhay natin. Kung bakit sinabi natin na ito yung pinakasentro. Una, tingnan po ninyong maigi. That's the attack on the gift of righteousness. Una, yung tinatawag natin ng two forms of righteousness. Ito kasi yung pinaka naging common na understanding natin regarding righteousness. Ano yung dalawang forms of righteousness, Pastor? Una, yung naniniwala tayo that righteousness is a gift. Maraming mga mananampalataya at halos lahat, iyan ang kanilang paniniwala that righteousness is a gift. Ito'y nakabase saan? Nakabase ito sa kapatawaran ng Panginoon. Ba't ang nakakalungkot, meron pa ring paniniwala na kinakailangan ikaw ay patunayan mo na ikaw ay matuwid. At doon pumapasok yung tinatawag natin na self or man's righteousness. Pag sinabing man's righteousness, it is based on human or self-effort. So doon ay makikita natin na mayroon dalawang klase ng katuwiran. Pero sa ating pong binigyan ng pansin, I think doon sa ikalawang araw ng ating meditation in Romans chapter 10, beginning from verse 3 up to 4, there is only one righteousness, and that is the righteousness of God. That is the righteousness of Christ. Because Christ is the end of the law for righteousness. Kaya yung paniniwala nung napakadami na sabi nila, yes, I believe that I am righteous because it is imputed. But we need to do, or yung tinatawag na practical righteousness. There is no verses about practical righteousness. Tandaan po natin. Wala po tayong pagbalik na rin mo man ang banal na kasulatan. Wala po tayong makikita na tinatawag na practical righteousness na aakma dyan sa paniniwala na yan. Sapagkat anumang klase ng katwiran, bukod sa katwiran ng Diyos, lahat po ng yan ay babagsak doon sa self-righteousness. Hindi ba ganyan ang inilalagay ni Satanas sa isipan ng napakadaming mananampalataya? Inilalagay ni Satanas sa isipan ng maraming mananampalataya na kinakailangan ay patunayan mo na ikaw ay matuwid, mamuhay ka sa katuwiran, pagsumikapan mo ang bagay na ito. Hindi ko binabanggit o hindi ko binabaliwala yung bagay na yan na sinasabi mo. Baka akalain mo na ang sinasabi ng marami na nami-misinterpret yung ating pinapangaral, okay lang pala sa sinasabi ni pastor kung ano yung gumawa ka ng bagay na kung ano yung bagay na gusto mo, kung gumawa ka ng kabulastugan. Wala po tayong pangangaral na ganyan. Tandaan po natin. Ever since, hindi po tayo nagbitaw ng ganyang pangangaral. Ang sinasabi po natin, we need to stand what the Bible says, what the Scripture says. There is only one righteousness, and that is the righteousness of Christ. Kaya nga si Haring David sa Psalm chapter 51, ito yung binigyan niya ng diin. Yes, naniniwala tayo na napakadaming bagay na nagawa, may mga pagkukulang, kung regarding sa pag-aasawa, napakadami din namang asawa ni Haring David. At ang sabi nga natin, yung tagpo na ito sa 2 Samuel chapter 11 and chapter 12, isa sa pinakamabigat na tagpo sa buhay ng isang hari, na kung saan dumating yung punto para lang matakban yung kanyang pagkakamaling nagawa, pinapatay niya pa yung asawa. Pero pagdating po doon sa talatang 11, dito binigkas ni Haring David kung ano yung mahalaga sa harap ng Panginoon, na kung saan ipinaunawa ng Diyos sa kanya the importance of sacrifices of righteousness or burnt offerings. Now, tingnan po natin yung attack ni Satanas about sa bagay na ito or the gift of righteousness. There are two forms of righteousness. God's gift of righteousness and then man's righteousness.
Yan po'y dalawang bagay na kung saan makikita natin na halos karamihan, yan ay pinapaniwalaan nila. Matandaan po natin, there is only one righteousness. Pinagdidiinan natin ang bagay na ito sapagkat ito'y napaka-importante. Mamaya'y makikita natin gano'n ito kahalaga. Now, tingnan po ninyong maigi. Mahalaga na maunawaan natin, malaman natin, bawat isa sa atin, na tayo ay kanyang pinapaging matuwid. Yan po yung isang katotohanan. Wala pong kailanman, sabi nga nung ating kapatid na, ayan, yung kasama natin ngayon, si Brother Joel, sabi niya, kung ikaw ay pinapaging matuwid ng Diyos, sinong pwedeng bumaluktot sa iyo? Wala. Yan ang isang katotohanan. Pag pinapaging matuwid ka ng Panginoon, kahit na ilang demonyo pa sa paligid mo ang pilit kang baluktutin, walang pwedeng bumaluktot sa iyo. Yan po yung isang katotohanan sa bagay na yan. Sapagkat sino ba nagpaging matuwid sa buhay natin? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya lang naman talaga. At bakit ayaw na ayaw ni Satanas na dumating tayo doon sa punto na maunawaan natin ang bagay na ito? Bakit ayaw na ayaw ni Satanas na dumating tayo sa punto na ma-establish tayo sa katwiran na ito? Alam niyo kung bakit? Kasi alam ni Satanas na kapag ka ikaw ay na-establish ang bagay na ito, naunawaan mo yung pinapaging matuwid ka ng Panginoon sa kanyang harapan. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 17, for if by one man's offense death reigned by one, much more they will receive abundance of grace, and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. See? Shall reign in life. Ganoon po kahalaga yan. Dito'y makikita natin sa talatang yan na binibigyang diin ni Apostol Pablo that righteousness is a gift. It is a gift. A gift comes from Him. At ang sabi doon, shall reign in life. Maghahari ka sa buhay. Tingnan po natin, ituloy po natin itong ating pinag-uusapan. Ang ganda po nitong bagay na ito. Tingnan nyo. Merong binabanggit sa Psalm chapter 68 verse 19. Ang sabi dito in Psalm chapter 68 verse 19, blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Ang gandang talata nung binabanggit dito ng salmista. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sino nagpapasan? Ang Panginoon. Sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. See? Ayaw ng Diyos na kung saan araw-araw kasi maraming mga mananampalataya. Kala niya siya yung nagdadala ng kabigatan sa kanya. Yung buhay na meron siya, yung buhay na pinagdadaanan niya. Kaya nga yung mga tao, titingnan mo, kumusta ka na po? Eto, napakabigat ng pinagdadaanan. Alam nyo, kung hindi mo talaga lubos na nauunawa yung bagay na ginagawa ng Diyos, mabibigatan ka talaga. Kung hindi mo talaga wala kang pagkaunawa doon sa mga bagay na pinaparanas ng Diyos at nangaganap sa buhay mo, talagang sarili mo ang pangahawakan mo. At napakadaming mga tao na nangahawak sa kanyang sarili. Tandaan po natin, kung ang sinasabi ng Bible ay sumpain ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa, mabigat din po yung tao na nagtitiwala sa kanyang sarili. Mabigat din po yan. Kasi hindi mo kailanman pwedeng pagtiwalaan ng iyong sarili na kung saan mananangan ka sa iyong sariling kalakasan. Maliwanag yung sinasabi ng awit, kabanatang 68, talatang 16. Sino nagpapasan? Ang Diyos. Tingnan po ninyo yung sitwasyon ng napakadami ngayon. Napakadaming tao na talagang kita mo na burnout sila, napakabigat ng sitwasyon na kinilalagyan nila. Kahit mananampalataya, maraming ganyan. Pero ang ganda ng sinabi ng salmista, sabi doon, purihin ng Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. See? Ang sabi doon, sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Kaya yung sinasabi mo kapatid na napakabigat ng buhay ngayon, bakit ka nabibigatan? Sino ba pumapasan? Ikaw o ang Diyos? Yes, kapag tinignan natin kung ikaw ay magiging active sa social media, makikita mo kung ano yung sitwasyon na nagaganap sa ating paligid at wala ka na mga asahan dyan. Yan naman ay talagang mangyayari.
Kung ang kahirapan ay tumataas, talaga naman pataas ng pataas yan. Pero huwag nating kakalimutan na bilang isang anak ng Diyos, ito yung binigyan natin ng pansin ng mga nakaraan, that we are hagiasmos. The reason kaya pala tayo hagiasmos kasi yung mga kabigatan na meron tayo, hindi naman tayo ang nagpapasan. Kung ikaw ay nananangan sa iyong sarili, maliwanag lang na sabihin mo, mabigat ang buhay kasi bakit ikaw ang nagpapasan. Pero kung ikaw ay makakaunawa sa bagay na sinasabi ng salita ng Diyos, napakaganda. Ang sabi doon, meaning to say, kung meron ka mang dalahin, ito'y walang iba kundi ang mga pagpapala. Yun po yung napakaganda. Doon sa Psalm chapter 68 verse 18, yung mga pasanin mo sa araw-araw, yung mga kabigatan, tandaan po natin, ang Diyos ang siyang nagdadala because He is our salvation. And then, kung ikaw man ay merong daladala ngayon bilang isang anak ng Diyos, ito'y walang iba kundi ang mga pagpapala. And that is the blessing of the righteous man. Kasi kapag ang isang tao ay pinapaging matuwid ng Panginoon, kaya nga sabi nga natin, siguro, yan, nung si Brother Anton ay meron siyang hinihingi sa Panginoon at salamat sapagkat yun naman ay talagang pinatunayan ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi ko nga, kapag ang isang tao ay patuloy na nagsisik, na unawaan niya ang katwiran ng Panginoon, and then everything will follow. Mababaw na nga lang na pagkaunawa yung bagay na yan. Sapagkat kung titingnan natin, hindi naman talaga dinisenyo ng Diyos na ikaw ang patuloy na humabol sa mga material na bagay na nasa paligid mo. Kung ganyan ang mindset mo, alam nyo, malaking problema yan. Ba't hindi nangangahulugan na kapag ka sinabi natin na blessing, wala ka nang gagawin? Ang totoo niyan, kung atin pong bibigyan ng diin talaga yung word na blessing, that is work. Work is a blessing. Kaya yung pananaw nung napakadami na sinasabi nila na puro biyaya, pero walang pagkaunawa dito sa gawa na nais ng Panginoon. And that is a blessing. Eh, malaking problema po yan. Yung sinasabi nila na grasya, sa akin po hindi po yan grasya, disgrasya po yan. Kasi marami ngayon na nangangaral patungkol sa bagay na yan. Wala silang idea regarding doon sa tinatawag na work is a blessing. Yan po yung maganda. Now, tingnan natin po itong bagay na ito. Sabi dito, kung meron man tayong bagay na dadalahin, hindi na yung mga kabigatan na meron ka, kundi ang mga pagpapala na bunga ng pagpapaging matuwid ng Diyos sa atin. Kaya nga, pagka tiningnan natin ang Psalm chapter 103, that is a summary of all the blessings of the righteous man. Familiar tayo dyan sa Psalm chapter 103. Binabati natin ang ating kapatid, yung aking classmate na si Dennis Arguelles, still watching ngayon. Di ko alam kung nasaan bansa siya. Sa pong mapagpalang araw sa inyong lahat dyan, si Michelle De Castro. That is a summary of all the blessings of a righteous man. Psalm 103, beginning from verse 1 up to 5. Tingnan po ninyong maigi, ang sabi doon, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all the iniquities, who healed all thy diseases. Verse 4, who redeemed thy life from destruction, who crowned thee with loving kindness and tender mercies, who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Napakaganda nung talata na binabanggit ng salmista sa bagay na ito. That is a summary of all the blessings of a righteous man. Kung atin pong babaybayin ito, una tigit sa lahat, tingnan po ninyong maigi. Ano yung blessings na meron sa isang mananampalataya? Sabi doon, who forgive all thy iniquities. Take note ha, ang nagsasalita dito ay walang iba kundi ang salmista at sino yung kanyang kausap. Alam niyo kung sino kausap niya? Ang kausap niya rito walang iba kundi ang kanyang sarili.
Natatawa nga ako habang tinitingnan ko itong bagay nito, tinitingnan ko yung sitwasyon. Kasi sa atin, in a natural, kapag ka yung tao, kinakausap niya yung kanyang sarili, iba yung interpretasyon natin dyan. Pero tandaan po natin, in the book of Psalm chapter 103, makikita natin kung paano kinoconvince ng salmista yung kanyang kaluluwa. Bless the Lord, O my soul, and forget not all with benefits. Bless His holy name. See? Ganoon ka-powerful ang binibitawan ng bibig ng salmista para kanino? Para sa kanyang sarili. Kasi nga, ito yung magdadala sa iyo ng kumpiyansa, magdadala sa ito ng confidence, magdadala sa ito ng pagkaunawa doon sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ano yung mga pagpapala na yun, Pastor? Tingnan po natin the summary of all the blessings of a righteous man. Una, sabi niya roon, who forgives all your iniquities. Meaning to say, no more punishment. Hindi ba maraming mga mananampalataya ngayon na kung saan wala silang knowledge sa bagay na ito? Kaya naman kapag tiningnan mo yung pangangaral nila, walang iba kundi ipinapakita nila na kung saan kapag ka ikaw ay dumating sa punto na nagkamali, ikaw ay makakaranas ng kaparusahan. Yun po yung nakikita natin. But maliwanag yung sinasabi ng Bible, who forgives all your iniquities, meaning no more punishment. No more punishment. Alam nyo, medyo malalim ang aralin na ito kung ating pong titingnan at hihimay-himayin natin. Kulang po yung oras at panahon sa atin, magkakaroon tayo ng mahabang oras na paglalaan kung ating pong titingnan yan. Kasi nga, ang nakakalungkot, maraming mananampalataya na naandyan pa sa bagay na yan. Doon sa ating mga kapatid na nakakasama natin na himay na po natin yung bagay na yan. But tingnan po muna natin ngayong umaga. One of the blessings na sinasabi ng salmista. Sabi doon, who forgives all your iniquities, meaning to say, no more punishment. And then, who heals all your diseases. And that is healing. Pag sinabi naman nating healing, hindi lang naman ito pumapatungkol sa ating katawan. Sapagkat ang bahagi ng ating katawan, meron tayong tatlong bahagi. We are tripartite being. So kung kinakailangan, kung tayo ay tripartite being, yung tripartite being na yan, nakaranas siya ng healing. And that is the wholeness. Healing from our spirit, healing from our soul, and healing from our body. Ano yung healing from our spirit? Hindi ba nung ikaw ay na-born again? How about yung healing for our soul? From carnal mind to become the mind of Christ. That is the healing of our soul. And what is the healing of our body? Healing of our body is dadating yung huling panahon, the last to be redeemed is our body. Hindi po ito yung sakit mo. Halimbawa, for example, nilalagdat ka and then gumaling ka, na-healed ka. Mababaw po yung bagay na yan. Ang healing talaga sa ating katawan, from mortal body to become immortal. From corruptible to become incorruptible. Yan po yung healing. And that is the wholeness. E napakadaming mga tao ngayon nangangaral regarding sa healing. Wala silang idea sa bagay na yan. Isang bahagi lang ng buhay ng tao ang binibigyan niya ng tuon, and that is our body. And we are tripartite being. Kita nyo yan? Yan ang sinasabi natin. Kaya dito sa Psalm chapter 103, kung titingnan natin sa isang mas malalim na pananaw, napakaganda niyan. That's the summary of all the blessings of a righteous man. That's the summary. Now, sabi doon, hindi ko na masyadong bibigyan ng pansin ng kabuuan, but yun lang makita natin yung pinaka-surface nitong bagay na ito. Sabi doon, who redeems your life from destruction. That is deliverance. Pinalaya ka ng Panginoon. And then, who crowns you with loving kindness and tender mercies. That's the crown of glory. Who satisfies your mouth with good things. That is a prosperity. So that your youth is like the eagles. Napakaganda niyan. Ang sabi doon, that is a long life. That is long life. Your youth is like an eagles. Sabi doon. Now, lahat ng mga pagpapala, all the blessings of God, tandaan po natin,
are attached on righteousness. Kaya mahalaga po ang katuwiran eh. Kaya nga, ito po yung binibigyan ko ng diin. Kahit nung mga nauna pang panahon na tayo po'y nangangaral through social media. And even Apostle Paul. Apostle Paul is an apostle of righteousness. He's not an apostle of grace. Kasi ang akala nung marami, ang pangangaral daw ni Apostol Pablo, walang iba kundi biyaya, puro biyaya. Ang totoo niyan, ang binigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, sa kanyang pangangaral, ay walang iba kundi ang katwiran ng Panginoon. Tingnan niyo po yung binabanggit niya in Romans chapter 1. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation for everyone who believes. First from the Jews and second for the Gentiles. Romans chapter 1 verse 16. But verse 17 says, the righteousness of God revealed. See? Through that gospel, it revealed the righteousness of God. Kaya kung hindi mabibigyan ng diin, yung katwiran ng Panginoon na yan, sa pangangaral ng salita ng Diyos, yan po'y magkakaroon ng malaking problema. Yan ang sinasabi natin. Kaya nga ito yung bagay na inaatake ni Satanas. Ano yung pinaka-default mode na ginawa niya? Yes, inilagay niya yung idea na kinakailangan ikaw mismo patunayan mo na ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos. Hindi ikaw ang magpapatunay. Malinaw doon sa aking wall sa FB, binanggit ko yan. The Spirit testify that we are the sons of God. See? Sino ang magte-testify? Sino yung magpuprove? Ikaw ba? Hindi. Sino? Ang banal na Spiritu. Kaya napakaganda niyan. Now, all the blessings of God are attached on righteousness. Ito po yung isang talata na talagang makikita natin. In Proverbs chapter 10 verse 6, napakaganda po nito. Blessings are on the head of the righteous, but the mouth of the wicked conceals violence. See? Ano daw ang nasa ulo o the crown of the righteous? Blessings are on the head of the righteous. Paano mo ngayon mababaliwala ang kahalagahan ng katuwiran ng Panginoon? Hindi ba napaka-importante niya? Kaya nga sinasabi natin, all the blessings of God are attached on the righteous. Hindi natapos ang panalangin ni Haring David sa Aklat ng Awit, Kabanatang 51, sa paghingi ng kapatawaran. Hindi natapos doon sa binabanggit niya sa mga naunang talata. Bagkus ang binigyan niya ng diin pagdating doon sa huling talata, wala siyang ibang nabigyan ng pansin doon, kundi yung kaluguran ng Panginoon. Ano yung kaluguran ng Panginoon? Sabi doon, then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness with burnt offering. And whole burnt offering? Then shall they offer bullocks upon thy altar. Wow. So, very clear sa buhay ng Haring David kung ano ang kaluguran ng Panginoon. Yan po yung sinasabi natin. Salamat po sapagkat kayong umaga, bagamat maikli yung ating oras, maikli yung ating sandali, but naniniwala tayo na merong napakagandang bagay na naunawaan ng bawat isa sa atin. So tayo po muna ay patuloy na makapakinig ng awitin bago tayo dumako sa pagpapasalamat natin sa Panginoon ngayong umaga. Salamat po sa inyong lahat na akin pong nakakasama, nakatune in yung ating mga kapatid. Sabi ni classmate Dennis Arguelles, kumusta na pastor? Mabuti, isang mapagpalang araw sa inyong lahat dyan. Hindi ko alam kung nasa ang bansa ito, no? Ito po yung aking classmate noong ako ay high school. So binabati ko si Sister Michelle De Castro. Good morning sa inyong lahat, sabi ni Sister Marian Paton, ano? Siya po yung nasa Weston, Canada. Salamat po sa inyong lahat na aking nakasama. Ang aking mahal na nanay Glo.
laban ng aking paglingkuran. Oh, Diablo nga'y nagngangalit, pagkat siya'y di ko na nga alam. Jesus, oh aking buhay, ngayon at magpakailanman. Aking Brother Jaime Estanyol, still watching. Good morning po sa inyong lahat dyan. kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin ng natutuhan. Diablo nga'y nagngangalit, pagkat siya'y di ko na nga alam. Jesus, oh aking buhay, ngayon at magpakailanman. Oh, akin ang sinasanay, ipagmuhay ang kanyang pangaral. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin lang natutuhan. At kapayapaan sa gitna ng Pinabati din po natin aking kumare, Pastora Mercedes Rodillas. Yan po sa lugar po ng Tarlac, House of Praise. Hindi ko lang alam kung San Leon, sa San Juan, San Juan. kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin ng natutuhan. Praise God, praise God. So tayo po'y dumako ngayon sa ating pagpapasalamat. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay muling nagkasama-sama ngayong umaga at isasama natin sa ating pagdedeklara yung ating mga kapatid na kung saan ay sabi niya, Pastor, baka pwedeng pakisama mo sa inyong prayer o sa ating deklarasyon yung kapatid ng ating si kapatid na Cherry Panin. Yan po yung ating tagapakinig. Lift up my hands. Ganun din ang aking bayaw na si Ching, ang patuloy na palakasan sa kanyang pisikal na pangangatawan. Anumang uri ng bato na nakita sa kanyang katawan ay malusaw sapagkat ang Diyos ay may kakayanan para gawin ang bagay na yan, ang banal na spirit. Tayong lahat ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito na kung saan ay binigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw ay aming paglaanan ng oras ng iyong mga salita. Salamat sa aking mga kapatid na nakasama ko ngayong umaga. Salamat sa mga kapahayagan na patuloy na pinaparanas at pinapaunawa mo sa amin. Hayaan mo, Diyos, na yung lahat ng aking mga kapatid patuloy mong lagyan ng mataas na mitiin sa puso nila ng kanilang uhaw at gutom. Gutom sa iyong katwiran sapagkat ang sinabi ng iyong salita, blessed are those who hunger and thirst for your righteousness, for they shall be satisfied. Yung lahat ng aming mga kapatid na humihingi ng panalangin, kagaya ng probisyon regarding doon sa kapatid ng aking kaibigan, ng aking kaklasmate na Sister Cherry, ikaw po ang patuloy na mag-provide because we know that you are our provider. Ganon din, idinudulog namin sa iyo ang kalagayan ng aking bayaw na si Ching. Hayaan mo na ang patuloy na kalakasan yung anumang bagay na nakita na negatibo sa bahagi ng kanyang katawan. Bunga ng pagsusuri. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw po ang patuloy na gumalaw at kumilos. Lord, naniniwala kami, you are able, O God. Ang banal na spirito ay may kakayanan upang i-repair itong katawan na ito, bigyan ng panibagong lakas na mula sa iyo. Maraming salamat.
and even all the senior citizen na kasama namin. Salamat sa buhay ni Nanay na nagdaos ng kaarawan kahapon. Deklarasyon namin ng kalakasan sa kanya, maging yung lahat ng mga senior citizen na kasama namin. Si Bapang Lydia sa lugar ng Tarlac, si Nanay Lita sa lugar ng Canada, si Auntie Seni sa lugar din po ng Toronto, at maging yung iba na mga kapatid na kasama namin ngayong umaga. Hayaan mong ikaw ang patuloy na gumabay at manguna. And we lift them up, Father God, ang lahat ng mga bagay na hihipuin ng aming kamay, naniniwala kami na lahat ng ito'y sinabi mo'y patuloy mong bibigyan ng maayos na result. Because work is a blessings, Father God. Maraming salamat. At ang lahat po ng kapurihan ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Praise God. Salamat po sa inyong lahat, akin pong nakasama. Salamat po sa bawat isa na naging kabahagi ng ating pong programa ngayong umaga dito po sa ating kapihan sa Pastulan. So binabati natin kayong lahat na naandyan sa lugar po ng iba't ibang lugar sa daigdig, sa Manteca, California, si Nanay Vicky, and then si Nanay Penny. Ganon din dito sa lahat ng ating mga kapatid sa Sariwang Pastulan, dyan po sa lugar ng Bacoor. Sister Mai, salamat sa iyong paglala ng oras. Sister Joe Ongkol, Brother Arthur na nasa Cagayan, at yung iba pa natin mga kapatid sa lahat ng aking mga kaklase. Binabati ko po kayong lahat ng isang mapagpalang umaga, mapagpalang araw, o sa lugar nyo yung mapagpalang hapon. Nandyan din po yung ating kapatid, si Brother Jaime Estanyol. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. Sa lugar ng, I think, Bulacan, Si Marian, maging yung kanyang husband na si Brother Anton, si Brother Greg. Lahat ng ating mga kapatid dyan sa lugar ng Winnipeg. And most especially, ang aking kapatid, si Brother Joel. Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. Si Pastora Mercedes, and then, yung iba pa natin mga kapatid. Maraming salamat po. At ito po yung ating programa na kung saan ay ating pong ginagawa, panibagong oras, alas 5 ng umaga, every Tuesday, Thursday, and Saturday. Doon po sa mga nagtatanong, paki-PM nyo sa kanila or i-share nyo po sa kanila kung ating programa, upang sila po'y makasama din po natin habang sila ay maagang gumagayak na nagkain sa kanilang hapagkainan. Tama-tama, meron tayong panahon ng pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Sister Michelle De Castro, isa pong mapagpalang umaga. At higit sa lahat, pinabati ko ang aking may bahay ng aking nag-iisang audience dito. Hallelujah. Muli, salamat po sa inyong lahat. Sa saliw po ng awiting ito, tayo po'y pansamantalang nagpapaalam. Ito po ang inyong nakasama, Pastor Manuel Herrera. Hanggang sa susunod po, tayo po'y magkasama-sama through social media sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Hagiasmos to everyone. Hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na.
Buenos dias, to everyone. Enjoy our day.